أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله حمدا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Norquisa S. Hatib, ang representative ng Group 1. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Tarawih at dua ng Tarawih. Sa huling taon ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumabas siya isang gabi at nagdasal kay Tarawih. Sa gabi iyon, ang ilang mga tao ay nanalangin kasama niya. Sa panahon ng ikalawang gabi, kumalat ang balita at maraming tao ang sumali sa Tarawih. Kahit na higit pa, ang mga tao ay dumalo sa pangatlo. Sa ikaapat ng gabi, ang moski ay puno na at hinihintay ng mga tao ang pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayunpaman, ay nanalangin sa bahay ng mag-isa. Pagkatapos ng Fajr, sinabi niya, "Walang pumipigil sa akin na lumabas sa iyo maliban sa katotohanang natatakot ako na gawin sa pilitan ito para sa iyo." Muslim. Mula sa oras ni Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu hanggang sa simula ng oras ni Hazrat Umar radhiyallahu anhu, ang mga tao ay nagdarasal alinman sa individual o sa maliliit na grupo. Nang maglaon, tinipon ni Hazrat Umar radhiyallahu anhu ang lahat sa likod ng isang imam at nagdasal sila ng 8 rakaat. Sa paglaon, nadagdagan ito sa 20 rakaat upang gawing madali para sa mga tao. Ang panalangin ng Tarawih ay isa sa mga kapansin-pansin na specialty ng mga gabi ng Ramadan. Para sa buong buwan, ang mga Muslim ay pumila sa gabi upang obserbahan ang ilang mga optional na rakaat at pakinggan at pagnilayan ang pagbigkas ng Quran. Ito ay isang napakapalad at lubos na espiritual na karanasan. Ang Tarawih ay tumutukoy sa mga karagdagang pagdarasal na isinasagawa ng mga Muslim sa gabi pagkatapos ng pagdarasal ng Isya sa panahon ng banal na buwan ng Ramadan. Ang mga dalangin ng Tarawih ay nagsisimula sa unang gabi na nakikita ang bulan, simula, hanggang sa pangalawang gabi na nakikita ang buwan, huling araw ng Ramadan. Ang dasal na ito ay ginaganap lamang sa panahon ng Ramadan ng kalendaryong Islam. Pagkatapos ng Salah of Isya at bago ang witr, na dinadasal din ng pagsunod sa imam na binimigkas ng malakas ang 3 mga rakaat na salitang panalangin. Hindi katulad ng kung paano ito ginagawa sa iba pang 11 buwan. Ang mga pagdarasal ng Tarawih ay dinadasal ng dalawahan. Ang isang pahinga ay kinuha pagkatapos ng bawat 4 na rakaat. Ang banal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ginawang sa pilitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa Ramadan at ginawa kong espesyal na panalangin ng Ramadan." Ibig sabihin, ang Tarawih ay isang sunnah. Ito ay isang sunnah muakkada upang gumanap ng Tarawih sa Jamia o masjid. Nangangahulugan ito na ito ay isang sunnah muakkada para sa mga tao ng bawat moski upang ayusin ang jamaa ng Tarawih. Kung ang isang tao pagkatapos na siguraduhin na ang jamaa ng Tarawih ay gaganapin sa kanyang moski, isinasagawa ang Tarawih sa kanyang tahanan ng walang jamaa, ang sunnah ng Tarawih ay pinalabas, ngunit siya ay mapagkaitan ng malaking sawab, gantimpala ng pagdarasal kasama si jamaa. Kaya dapat gampanan ng isang tao ang Tarawih sa moski hanggat maaari. Ito rin ay isang sunnah upang makumpleto ang pagbigkas ng buong Quran sa Tarawih sa Ramadan. Maitapayo na humiling na isang hafiz i-Quran. Isa na kabisado ang banal na Quran sa pamamagitan ng puso upang pangunahan ang panalangin ng Tarawih.
Gayunpaman, hindi pinapayagan ang pagbabayad ng anumang bayad sa Hafiz-i-Quran. Kung walang magagamit na naturang Hafiz, ang tarawih ay dapat na pamunuan ng sinumang imam na kabisado ang iba't ibang mga sura ng banal na Quran. Bilang isang pangkalahatang kasanayan, ang banal na Quran ay nakumpleto sa karamihan ng mga muski ng ilang araw bago matapos ang Ramadan. Ibig sabihin, sa ika-27 gabi o mas maaga pa sa ganitong kaso, dapat na ipagpatuloy ang tarawih hanggang sa huling gabi ng Ramadan na may pagbigkas ng iba't ibang mga sura. Ang mga umalis sa tarawih pagkatapos makumpleto ang banal na Quran ay hindi tama, sapagkat ang sunna ng tarawih ay nananatiling hindi nababago hanggang sa huling gabi. Ang oras ng tarawih ay nagsisimula pagkatapos ng pagganap ng sapilitan or fard na panalangin ng Isya. Sa makatuwid, ang isa na hindi gumanap ng fard, panalangin ni Isya, ay hindi maaaring sumali sa panalangin ng tarawih. Dapat niyang gampanan ang fard ng Isya sa una, pagkatapos ay sumali sa tarawih. Kung napalampas niya ang ilang mga rakaat ng tarawih, maaari niya ito makumpleto pagkatapos ng witr na panalangin. Pinagsasama ng panalangin ng tarawih ang lahat ng mga Muslim mula sa iba't ibang mga kalagayan sa buhay sa isang lugar. Ang pagdarasal ng tarawih ay nagdudulot din ng pagkakaisa sa mga Muslim sa buong mundo. Ang panalangin ng tarawih ay gumagawa sa amin ng mas maraming pagsamba na kung saan ay nagbibigay ng isang payapang pagtulog. Ang pagsasanay ng kilos ng pag-aalok ng espesyal na pagdarasal na ito para sa buong buwan ng Ramadan ay nagpapalakas ng pananampalataya ng mga Muslim at hinihikayat ang mga Muslim na gawin kung ano ang nakakaulugod sa Allah subhanahu wa ta'ala na makapangyarihan sa lahat at kung ano ang nagpapasaya sa Kanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhud wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, gabayan mo kami kasama ng mga ginabayan mo. Pagkalooban mo kami ng katatagan at kapatawaran. Pangalagaan mo kami kasama ng mga pinangalagaan mo. Pagkalooban mo kami ng biyaya sa ibinigay mo sa amin. At ilayo mo kami sa kasamaan ng itinadhana mo. Dahil ikaw ang nag-uutos at walang nag-uutos sa iyo. Sinumang kinakaibigan mo ay hindi kailanman hinahamak. Sinumang hinahamak ay hindi kailanman ginagalang. O Allah, hinihingi namin sa iyo sa pamamagitan ng iyong awang sumasaklaw sa lahat. Napatawarin mo kami. Ikaw, O Allah, ang maluwalhati, O aming Panginoon at ang kataas-taasan. Ang lahat ng papuri ay sa iyo para sa anumang pinag-uutos mo. Hinihingi namin ang iyong kapatawaran at kami ay nagbabalik loob sa iyo. Amin ya Rabbal Alamin. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala.
at ang kapayapaan ay sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako po si Shandra Agil Nabadog para sa representative ng Group 2 Al-Ma'arifo Askas ang kahalagahan o kahulugan ng Laylatul Qadr sa huling 10 gabi ng mapagpalang buwan ng Ramadan. Kahulugan ng Laylatul Qadr at ang kahalagahan nito. Ang literal na kahulugan ng Laylatul Qadr sa wikang Tagalog ay gabi ng kapasyahan o kaya gabing mapagpala. Ito ang gabi na kung saan ay inaasam-asam ng mga Muslim na makamit ang mga sumusunod ay mga kahalagahan ng Laylatul Qadr. Una, sa gabing ito ibinaba ang Quran mula sa Lauhul Mahfuz papunta sa unang langit o malapit na langit bago bahagihing ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 taon. Ikalawa, sa gabing ito ay isang gawaing mabuti o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. Ang katumbas ng 1,000 buwan ay 83 taon at 4 na buwan. Ikatlo, sa gabing ito ay magsisibaba ang mga anghel pati na si Jibril anghel o anghel Gabriel hinggil sa kapasyahan. Ikaapat, ang buong gabi ng Laylatul Qadr ay kapayapaan hanggang sa pagdatal ng bukang liwayway. Narito ang mga talata sa banal na Quran hinggil sa Laylatul Qadr ay ang Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ayon sa kahulugan ng mga talatang ito, katotohanang aming ibinaba ang Quran sa Laylatul Qadr, gabi ng kapasyahan. At paano mo mapag-alaman o Muhammad kung ano ang Laylatul Qadr? Ang Laylatul Qadr ay mas mainam pa sa 1,000 buwan. Nagsisibaba ang mga anghel at ang ruh Jibril sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon hinggil sa kapasyahan, kapayapaan hanggang sa pagdatal ng bukang liwayway. Al-Qadr 97 verse 1 to 5. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, katotohanang aming ibinaba ito ang Quran sa gabing mapagpala. Ad-Dukhan 44 verse 3. Ang pagdarasal ng Laylatul Qadr ay isang kapatawaran sa mga naunang kasalanan. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kanyang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinumang magdasal ng Laylatul Qadr bilang pananampalataya at hangad matamo ang gantimpala ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan, na pagkasunduan ng hadith na ito ni Al-Bukhari at ni Muslim. Ano nga ba ang palatandaan ng Laylatul Qadr? Ang unang palatandaan, iniulat ni Ubay ibn Ka'ab na ipinahayag ng propeta na ang isa sa kanang palatandaan ay kung ang sikat ng araw sa sumunod na umaga ay walang makikitang sinag. Muslim 7:62. Ang pangalawang palatandaan, iniulat ni Ibn Abbas, narrated mula kay Ibn Khuzaimah at sa Musnad ni Al-Tayalisi, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Laylatul Qadr ay isang kasiyasiyang gabi. Ang kapaligiran ay katamtaman, hindi mainit o malamig, at ang sumunod na araw, ang araw ay sisikat ng mapula at mahina. Sahih Ibn Khuzaimah 29:12, Musnad Al-Tayalisi. Ang pangatlong palatandaan,
Iniulat ni Al-Tabarani na Hasan ang isnad mula sa hadith Wathila ibn al-Asqa na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Laylatul Qadr ay isang maliwanag na gabi, hindi mainit o hindi malamig na walang bulalakaw na makikita, narrated by Al-Tabarani in Al-Kabir. Ito ang mga tatlong sahih hadith na nagpapaliwanag sa mga palatandaang nagpapatunay ng Laylatul Qadr. Hindi mahalaga sa isang nakasaksi ng Laylatul Qadr na mapag-alaman na nasaksihan niya ito. Ang mahalaga nito ay matyagang pagsusumikap at maging matapat sa pagsamba, batid man o hindi ng iba na nasaksihan niya ang Laylatul Qadr. Maaaring ang ilan sa mga hindi nakababatid na nasaksihan nila ang Laylatul Qadr ay nakahihigit sa mata ng Allah at nakakataas ang antas kung ihahambing sa mga taong nakabatid sa anong uri ng gabi ang nagdaan sapagkat matyaga siyang nagsumikap. Hingin nating mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin ang ating pag-aayuno at ating pananalangin sa gabi ng Laylatul Qadr at upang tulungan tayong maalala siya at pasalamatan siya, sambahin siya ng maayos, naway ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dito na lamang po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'utsir rahmatal lil alamin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at nauukulamang sa Allah, ang tagapaglikha ng sanlibutan at ang kapayapaan, at panalangin natin ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng kanyang mga kasamahan, ang pinakamabuting gantimpala para sa lahat ng kanyang mga umma sa araw ng pagbangon muli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Junaira Dakula, representative ng G3. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang kahulugan ng pag-aayuno sa Islam, ito ay isang uri ng ibada o gawang pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng pagpigil at pag-iwas mula sa pagkain, inumin, pagkikipagtalik at sa iba pang nakasisira sa pag-aayuno. Simula sa pagsapit ng fajar o madaling araw, ito ay ang pagtawag ng adan sa madaling araw hanggang sa paglubog ng araw, at ito ay ang oras ng pagtawag ng adan sa Maghrib. Ang buwan ng Ramadan ay ika-9 na buwan sa mga lunar na buwan ng Islamikong kalendaryo at ito ang pinakamainam sa mga buwan ng taon. Itinanggi ng Allah dito ang maraming kabutihan bukod sa iba pang mga buwan, at ang ilan sa mga naturang kabutihan nito ay: una, ito ang buwan na itinanggi ng Allah dahil sa kapayagan ng pinakadakila at pinakamarangal mula sa mga banal na kasulatan, ang Quran. Ang Allah ay nagsabi, buwan ng Ramadan nang ipinahayag ang Quran, ito ay nagsisilbing patnubay para sa sangkatauhan at bilang mga malilinaw katibayan ng patnubay at pamantayan sa pagitan ng wasto at mali. Kaya sinaman sa inyo ang nakatanaw sa bagong buwan ng Ramadan, siya ay narapat na mag-ayuno. Al-Baqarah 2:185. Pangalawa, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag sumapit ang Ramadan, binubuksan ng mga pintuan ng paraiso at sinasara ang mga pintuan ng impyerno at kinakadena ng mga demonyo. Al-Bukhari 3103, Muslim 1079.
Tunay na inihanda ng Allah para sa kanyang mga alipin ang pagsalubong dito sa pamamagitan ng pagpapatupad sa mga gawain kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal niya. Pangatlo, na sinuman ang nagayunan sa maghapon nito at nagsagawa ng mga pagdarasal sa bawat gabi ng buwan nito, patatawarin sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang nagayunan sa Ramadan nang may paniniwala at pag-asang pagpalain ay patatawarin sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan. Al-Bukhari 1910, Muslim 760. At sinabi pa niya, sino man ang nagtaguyod ng Ramadan ng may paniniwala at pag-asang pagpalain, ay patatawarin sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan. Al-Bukhari 1905, Muslim 759. Pang-apat, na naririto ang pinakadakila sa lahat ng mga gabi ng buong taon, ang Laylatul Qadir, ang dakilang gabi o gabi ng kapasyaan, na ipinabatid ng Allah sa kanyang aklat, na ang isang nagagawang mabuting gawa rito ay higit na mabuti kaysa sa isang nagawa sa maraming panahon. Siya ay nagsabi, ang Laylatul Qadir higit na mabuti kaysa 1,000 buwan. Al-Qadir 97:3. Kaya sinumang ang nagtaguyod nito ng may paniniwala at pag-asang pagpalain, patatawarin sa kanya ang mga nauna niyang kasalanan. At ito ay gabi ng huling 10 gabi ng Ramadan at walang sinuman ang nakakaalam ng may katiyakan at takdang oras nito. Ang mga Eid o pagdiriwang ng mga Muslim. Ang mga Muslim ay mayroon lamang 2 Eid o pagdiriwang na kanilang idinarao sa loob ng isang taon at hindi ipinahintulot para sa kanila na magtakda ng isang karagdagang araw na maaring ituring ng mga tao bilang Eid maliban sa 2 ito. At ito ay ang Idul Fitr na ipinagdiriwang sa ika-1 ng araw ng buwan ng Shawwal at ang Idul Adha na ipinagdiriwang sa pagsapit ng ika-10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Ano ang mga itinatagubilin para sa araw ng Eid? Una, ang pagsasagawa ng Salatul Eid o pagdarasal sa Eid. Ito ay isang sala o pagdarasal na pinaalaga ng Islam at inanyayahan at hinihimok ang mga Muslim na lumabas upang isagawa ito kasama ng mga kababayan at ng mga bata. Ang oras nito ay nagsisimula sa sandaling tumaas ang sinag ng araw na kasing haba ng sibat. Matapos sumikat ang araw hanggang ito ay lumihis sa katanghaliang tapat. Ang pamamaraan nito, ang Salatul Eid o pagdarasal sa Eid ay binubuo ng 2 raka o unit. Binibigkas ng imam ng malakas ang kanyang pagbabasa sa 2 ito at pagkaraan ay tumatalakay ng 2 sermon pagkatapos ng pagdarasal. At itinatagubilin sa Salatul Eid ang pagdaragdag ng takbir o pagbigkas ng Allahu Akbar sa simula ng bawat raka. Kaya siya ay magbibigas ng Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila. Sa unang raka, bago bumigas ng 6 na takbir, bukod sa takbiratul ikram ang panimulang takbir. At sa ikalawang raka ay magbibigkas ng 5 takbir, bukod sa pagbigkas ng takbir ng pagtayo mula sa pagkakapatira pa. Pangalawa, ang Zakatul Fitr ang kawanggawa pagkatapos ng Ramadan. Katotohanang ipinag-utos ng Allah bilang tungkulin para sa sinumang nagtataglay ng labis mula sa kanyang mga pangangailangan. Sa araw ng Eid at ng gabi nito tulad ng pagkain sa kanyang ipamamahagi sa sukat ng 1 sa o 3 kilo mula sa pagkain ng mamayan ng isang bansa tulad ng bigas o trigo o tamer o bungang datilis para sa mga dukha at mahihirap na mga Muslim upang wala ng mga ngailangan dito sa araw ng Eid. Pangatlo, ipinag-utos ng palaganapin ang kalagayahan at pagsasaya sa buong pamilya, maging maliit man o malaki, lalaki man o babae, sa lahat ng ipinahintulot ng paraan na pagsasaya at pagdiriwang. Kabilang na ang pagsusuot ng pinakamaganda at pinakamagarang damit at ang pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng iftar o pagtigil sa pag-aayuno sa araw na ito at pagkain sa maghapon at dahil dito ipinagbabawal ang pag-aayuno sa Eid. Pang-apat, ipinag-utos ang pagpupuri at pagdakila sa Allah sa gabi ng Eid o kinabukasan ay Eid at sa paglabas patungo sa Salatul Eid o pagdarasal para sa Eid at magpatuloy sa pagsasagawa nito ng pagpupuri at pagdakila sa Allah hanggang sa lumitaw ang imam para sa pagdarasal ng Eid bilang pagpapahayag ng kasiyahan
dahil sa ganap ng nagampanan ang pag-aayon sa pinagpalang Ramadan at bilang pasasalamat sa biyaya ng Allah sa atin at pagpapatnubay niya sa atin sa pag-aayuno. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, bagkos upang ninyong magampanan ng ganap ang itinakdang araw at inyong purihin at dakilain ang Allah sa mga ipinagkaloob niyang patnubay sa inyo at upang kayo ay matutong magpasalamat sa Kanya. Al-Baqarah 2:185. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa